everyone, it's me again, Kim Perts, and welcome back to my channel. Today we are going to talk about on how to buy lot in the Philippines, especially here in the province of Bataan. Kaya na guys, medyo sinisipon ako kasi nung nakaraang araw, nagpunta kami sa nabili namin lote para mag-business doon. Mamaya pa sa ending ng video na to, ipapakita ko sa inyo kung naging improvement ng aming lote. So without further ado, let's start. There's only 4 steps when you're going to buy a land in Bataan. Number 1, check to be sure that the landowner you are buying from has the original land rights. Paano malalaman kung siya talaga yung may-ari ng lote na binibenta niya? Una, pwedeng meron siyang papel na galing sa DNR. Pwedeng pinasukatan niya na yon bago pa ibenta sa inyo. Dito kasi guys, sa Bataan, may mga areas dito na sakop ng Bataan National Park. Kaya ang gobyerno nagbibigay lang ng rights, hindi titulo o land title. Kumbaga certificate lang ang ibibigay sa iyo. Mamaya papakita ko sa inyo guys. Dito na lang kung ano itsura ng certification galing sa DNR. Pangalawa, siyempre, mag-conduct ka ng survey. Tanong-tanong ka sa mga kapitbahay o kaya dun sa mga malalapit dun sa area na pinagbilan mo ng lote kung sila ba talaga yung may-ari ng lote na bibilhin mo. May mga instances kasi na may third party, yun, hindi lang naman sa relasyon, may third party, pati sa mga teritoryo o mga lupain, meron yan. Kaya unang-una na dapat gawin, make sure na yung landowner ang original na may-ari ng loteng bibilhin nyo. Pangalawang step, the deed of sale signed and notarized. After nyo masipat o matignan yung lote kung maganda ba siya, kung malapit ba sa school, kung malapit ba sa simbahan, pamilihan, or maganda ba yung supply o maayos ba yung supply ng tubig at kuryente. Kung may asawa ka, pag-usapan yung mag-asawa kung okay ba sa inyo na bilhin yung lote. Gaya nung ginawa namin ng mister ko, pinag-usapan namin kung okay ba sa aming dalawa, hindi lang sa akin. Okay ba sa aming dalawa kung bibilhin namin yung lote na yon. Kung okay ba sa inyong mag-asawa yung lote na yon, syempre, kontakin niyo yung seller. And then, tanongin niyo siya kung magkano yung price hanggat maaari tawaran niyo yung presyo na binigay niya na nung una. Kung napagkasunduan niyo ni seller at ni buyer yung land, kung magkano talaga siya, pwede niyo nang gawaan ng deed of sale yung lote na bibili. Tungo na tayo sa step 3. Ito na yung payment. After nyo magpirmahan ng deed of sale, doon na rin kayo magbibigay ng payment. Ibibigay ni buyer yung napagkasundoan na lang halaga ng lote kay seller. And then, congratulations! Meron ka ng sarili mong lote. Pero, meron pa tayong 4th step. Ito yung transfer of rights. Kung sakaling napasukatan na ng original owner yung lote sa DNR, contact lang kayo ulit sa DNR para ma-transfer sa'yo yung rights ng lote. Kung sakali naman na hindi pa naman siya napapasukatan, kumbaga binakuran lang ng original owner, contact ulit sa DNR. Pasukatan mo na yung lote mo, dapat andoon si original na owner, kasama ka, at kasama si DNR. At yun na po ang ating 4 na steps para po makabili ka ng lote dito sa Bataan. Una po, dapat alam mo talaga kung sino yung may-ari ng lote. Pangalawa, dapat po meron tayong kasulatan, deed of sale. Pangatlo po yung payment. At pang-apat po yung transfer of rights or yung DNR certificate. Disclaimer lamang po, ito po ay base sa aming personal experience ng step by step nung namili po kami ng lote dito sa Bataan. Tandaan lang po natin, magkaiba po ang rights sa land title. At ito na po yung mga pictures nung nabili namin lote. At ipapost ko na rin po yung kung magkano po yung presyo.